shocking to. Just now, breaking news, lagot na Erwin Tulfo. Delikado, Garcia, bumuelta, lagot. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang Balitang Pinoy TV. Another episode ng ating vlogs. Ayan. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pag-uusapan na natin yan. Paliwanag nito ni Comelec. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At sa boses na ating bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan natin yung si General Macanas tuloy. Si Sir Badong Arateles, syempre. Bisitahin nyo ang kanyang YouTube channel at mag-subscribe din kayo kay Sir Badong Arateles para maging updated kayo sa mga vlogs din ni Sir Badong. Ipagpatuloy natin. Chairman, ha? Ako, sa tingin ko, meron pong questionable po yung napakalaking bilang ng tinatawag nating overvotes, no? At akala ko po walang epekto to. Sa mamaya tatalakayin natin yan. Pag-usapan din po natin, ito po tinulugan po o inupuan daw ni Garcia itong sinampang kaso kay Erwin Tulfo. Pinapa-disqualify po si Erwin Tulfo ng isang abogado na pinapa-disqualify si Erwin Tulfo. Aba. Sa tingin nyo ba madi-disqualify si Erwin Tulfo? Ngalang ano na ba itong pangalan? Erwin. Rin, no? Nagngangalang makalimutan ko yung kinakailangan malaman natin yung pangalan mismo na isang Garcia rin, attorney Virgil Garcia. May kumakalat po ito na video ngayon na pinalagan niya, no, na ito pong ginawa ni Comelec Chairman Garcia tungkol po dito sa isinampan niyang disqualification case laban kay Erwin Tulfo na hindi po pinansin. Okay, yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, unahin muna natin tong DQ, no? Hindi, may mga nagtatanong po sa inyo, no? Hindi ko po masagot dahil hindi po ako sigurado na kung meron po bang nagsampa ng kaso. Ngayon po, pumalag na po itong attorney Virgil Garcia, o Virgil Garcia. Pinailan niya daw po ng disqualification case itong si Erwin Tulfo, pero hindi nila ginalaw. Tinulugan, yan po yung termino ni Virgil Garcia, attorney Virgil Garcia. Sa kaso po, Virgil Garcia, sa kaso po na sinampa nila against dito kay Erwin Tulfo. Ano po ang basehan niya, no? Una, sinabi po ni Virgil Garcia, na-request niya na wag iproklama kasi nga po hindi nga nyo inintindi, may disqualification case. Okay. Sabi ni Comelec Chairman, hindi na raw po pinoklama raw dahil wala na raw panahon ang Comelec sa umakto dito po sa petisyon. Kakaiba. Alam po ninyo, no? Hindi po pwedeng ikatwira na wala kayong sapat na panahon para isalang pa yung petisyon na yan. Di po ba? Hindi po pwede. Kung ang tao po ay hindi qualified na tumakbo, kahit po sabihin ninyo na nanalo na yan, pwede pong ma-disqualified yan dahil sa in the first place, hindi siya karapat-dapat na tumakbo. Hindi siya qualified. Ganun? Kahit pala nanalo ka na, pwede ka pang ma-disqualified kapag talagang hinabol ka ng hinabol ng mga ganyan. Pag may reklamo talaga sa'yo, talaga siguro kung matibay ang ebidensya sa'yo, pwede ka pa rin ma-disqualified. Na tumakbo. Ano yung palusutan lang? Ibig sabihin, once na nakalusot, wala na kayong magagawa. Parang kalokohan naman yata yung chairman. Parang si Tory lang. Parang katwiran lang ni Tory yan, na naubusan na sila ng oras, naghihintay ng eroplano. Bakit, chairman? May naghihintay bang eroplano sa'yo? Ikaw ang magpapasya. Anong ibig mo sabihin wala na kayong oras para pag-usapan yung petisyon? Ito po ang sabi, paano ka nawalan ng panahon hindi mo naman pinansin ang aking petisyon? Yung petisyon na yun hindi niya pinansin. Kumbaga, kinakatwira naman itong isa
no, si chairman, tapos na eleksyon eh. Di ba? Ala na, naproklama na eh. Ganto na eh. Ganyan na eh. O hahabulin pa ba yan? Nandiyadyaan na, nakaano na. O parang ganun. Parang sinasabi naman nung nagrereklamo is, hindi mo naman pinapansin yung sinampa ko sa'yo eh. Yung petisyon na inaano ko sa'yo eh. No? Ayun ang problema. Nako. Hindi pala sa nawalan ka ng oras, talagang hindi mo pinansin. Ayun lang. Ha? Sabi po, ito po, abogado to, hindi mo rin, abogado rin to, pareho kayong Garcia. Magka-apelyido pa sila eh, no? Hindi mo mapaglalalangan tong tao na to dahil alam niya rin yung batas. Garcia dyan, Garcia sa Comelec, Garcia sa Cebu. Lahat ng Garcia ngayon may problema. Sabi pa ni Virgil Garcia, ito naman Virgil Garcia. Kailangan, no, action na nila, yung disqualification case, is either ibasura nila para maiakyat niya sa mas mataas na korte. Kung hindi nyo actionan, hindi nga niya maiakyat. Di ba? Kahit po sabihin ninyo na hindi na namin to pwedeng actionan dahil naproklama na, at least written. Wais din to si Garcia eh. Sabi nga po nung isang Garcia, yung nagpo-protesta ngayon, sabi niya, ang gusto niya na lang, kahit hindi pabor sa kanya, ay umakto o gumawa po ng aksyonan yung petisyon niya para kung sakaling hindi pabor. Halimbawa, sinabi na ang yung petisyon ay out of order o kung ano pa man. May iakit niya. Ito po yung kanyang basihan. Kumbaga, pansinin lang nila kahit ano lang. Basta pansinin lang nila yan. Basta maiano ko lang to. Basta desidido si yung isang Garcia na ituloy talaga yung reklamo. Basahin lang po natin. Si Tulfo daw po ay naka-acquire ng US citizenship by assuming a fictitious identity na nagngangalang Erich Sylvester Tulfo. Wow, ganda ng pangalan no? Erich Sylvester Tulfo. No? Pang-tate, imported. US Army, nabuko yan. Binawian niya ng US passport. Escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Kita nyo? Matindi po itong bintang kay Tulfo nito ni Attorney Virgil Garcia. Virgil Garcia. Nabuko yan. Binawian na US passport at tumakas papunta ng Pilipinas to avoid being prosecuted in the US. Ay, ganun? Pagdating dito sa Pilipinas, ginawang DSWD secretary. Kaya nga, sabi niya pa, dagdag niya pa, yan nga yung dahilan kung bakit hindi siya pinayagan ng Commission on Appointments na binubuo po ng mga senador at congressman na mag-assume ng pagiging secretary ng DSWD. So, ibig sabihin, matinding grounds na yon para ma-disqualified siya sa pagiging senador? Kung sakasakaling maisampa ni Attorney Virgil Garcia yun? Diba? Kung manalo man siya doon. Pero sa tingin nyo ba nako, mananalo ba siya? Nako. Pero hindi natin inaano, no? Ang ano sa akin kasi, syempre alam naman natin yung panahon ngayon. Alam naman natin kung kanino nakapabor ang timon ngayon, kung kanino nakaturo. 'Di ba? Minsan kahit anong gusto mong ipaglaban, hindi mo magawa masyado kasi talagang babagal ang kilusan. Dito pa nga lang, 'di ba? Matagal niya ng reklamo pero hindi pinapansin. Kaya lalong-lalo na ngayon. 'Di ba? Parang parang napaka-wrong timing nung pagkakareklamo kay Erwin Tulfo, kay Senator Erwin. No? Pero syempre, kung meron mang pagkakasalang ganun, hindi maganda yun. No? Kung meron ka talagang pagkakasala, kailangan mong panagutan. Syempre, bilang tumatakbo ka senador para sa serbisyo sa taong bayan, kailangan maayos ka. No? Wala kang mga bahid na kahit ano . Yun din yung basehan ng kanyang petisyon. Nagtataka nga raw siya, bakit hindi naging ako rin po nagtataka. Hindi lang ikaw, Attorney Virgil. Ako rin po nagtataka, bakit nangyari na hindi ka nag-qualify sa DSWD dahil sa usapin ng citizenship. Tapos, makakatakbo ka pa? Makakatakbo ka pa sa Congress at saka sa Senado? Lalo na doon sa DSWD, hindi na siya nag-qualify. Pero pwede siyang tumakbo sa Congress at sa Senado. Diba, gobyerno pa rin yun. Siyempre, parang pagkakaalam natin, pag hindi ka nag-qualify sa ganun,
parang hindi ka na rin pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Diba? Sa Senado. Pinaalala din po ni Atty. Virgil Garcia na kaya po nilagay sa konstitusyon, no? Kaya po naglagay ng sa konstitusyon na yung tatakbo pong senador at mga tungkulin, tatakbo pong senador at mas matataas pa o lahat po ng tumatakbo sa Pilipinas ay kinakailangan na natural born. Yun po pala yung logic no, no? Kaya po pala natural born to prevent na yung citizen ng ibang bansa ay tatakas mula po dun sa kanilang bansang pinanggalingan at kung nakagawa sila ng kasalanan doon, magiging opisyal pa natin. No. Yun pala yung logic nun. Ang akala... di dapat nanalo si Pastor Kibuloy. Kasi yan yung madalas sinasabi kay Pastor eh. Diba, tumatakbo kang senador tapos meron kang kaso, nakakulong ko pa. Siyempre, bakit naman yung mga ganito? Kung totoo talaga yung inaano kay Senator Erwin. Bakit naman siya nakalusot? Diba? Kaya dapat maging transparent tayo eh. Yung pagiging tapat mo sa Pilipinas ay buong buo. No? Yung pala, ang kahulugan pala ng natural born citizen dapat yung mga tumatakbo ay para maiwasan na yung fugitive, no? Yung mga tumakas sa batas ng bansang kung saan sila dati citizen, kung sila man ay mga tumakas dahil nakagawa ng kasalanan, dito po ay maging mga mambabatas pa. Hindi lang po allegiance. So talagang parang idinidiin dito na talagang may tinakasan si Ka Erwin. 'Di ba? Parang tapos nandito ka ngayon, naglilingkod ka, nag-aano ka, ko. Yung po, ngayon ko lang po narinig to eh. Yung allegiance okay po eh. Naniniwala po ako doon para natural born, para talagang tapat ka sa bayan, di ba? No? Ito lang yung kinikilala mong bansa. Walang iba. Pero ito po, kakaiba yung paliwanag ni Virgil eh. Para po yung mga masasamang elemento na isinuka, tumakas dahil may mga kaso, wanted sa ibang bansa, ay hindi po maging opisyal ng Pilipinas. Ang ganda pala, no? Yun pala yun. Ngayon ko talagang hinahabol si Ka Erwin ng Constitution. Pero ngayon ko lang po na-realize yung paliwanag na yan, no? Yun din ang akala ko, yung buong akala ko, yung allegiance lang, yung pagiging tapat mo. Pero ngayon po, may bago tayong paliwanag. Pwede nga namang mangyari yun. Kung pwede po yung mga naturalized citizen na tumakbo, dati kang Amerikano, tapos nakapag-asawa ka ng Pilipina, pwede ka nang tumakbo dahil Filipino citizen ka na, baka doon sa Amerika o sa ibang bansa na pinanggalingan mo, wanted ka pala doon. Naku, dapat sagutin talaga ni Ka Erwin Tulfo yan, ni Senator Erwin. Yung mga issue na yan, di ba? Kumbaga, hindi biro-biro yan eh. Tapos dito, mayor ka. O dito, congressman ka. Dito, senador ka. Yun pala yung logic nun. Kaya po si Erwin Tulfo, ayon po kay Garcia, ay hindi po karapat-dapat na maging senador. Yun lang. Ni maproklama. Nako. Si Alice Go, sir, ano na citizenship? Aba, hindi ko po alam. Wala pa pong pagpapasya dyan eh. So, ang problema dito yung citizenship ni Senator Tulfo. Nako. Okay. Punta na po tayo rito, no, sa iba pang dapat ipaliwanag nito. Bukod dyan, no, bakit mo? Ayan, Chairman Garcia. Ang ganda pong tanong nun. Actually, hindi ko masagot yan. Marami na po nagtanong sa akin yan. Si Erwin Tulfo ba ay disqualified? Ang paliwanag ko lang, kung may petition yan, dapat na-resolve na siguro kasi tinatakbo eh. Ngayon, naproklama na. Yung pala, may nakabinbin din. Sa usapin po na yan, ano po pagkakaiba niyan na pinatakbo ninyo tong party list at hindi ninyo panunumpain dahil may kaso? Yun nga po, bakit niya pinayagan na tumakbo? Marami pa paliwanag talaga to si Garcia. Okay, real talk po tayo. Nung una po... kumbaga parang ang lumalabas dito, parang hindi siya naging fair. Diba? Parang hindi ka naging fair. Kaya nga sinasabi ko ngayong panahon talagang to, no, kung ano man yung pinaglalaban talaga, parang ang hirap resolbahin eh. 'Di ba? Alam naman natin kung kanino 'yan. 'Di ba? Parang ang hirap nilang pakialaman basta-basta. 'Di ba? Parang pwede ba kung gusto ko kung meron talaga kayong gustong reklamo sa kanila, tapusin niyo muna yung termino no. Di ba? Alam niyo na, 'di ba? Kaya ang hirap talagang kumilos kung tutuusin. Kung meron ka mang mga kaso na hinahabol sa kanila, is talagang magtatagal lang ng magtatagal. Katulad niya, no, hindi mapapansin, 'di ba? Parang mababaliwala lang, no?
Eto naririnig nyo naman ako, lalo na yung mga nakasubaybay sa akin. Ako po, sa totoo lang, hindi po ako mahilig yung mga ngaw sana sa Comelec Kasi naisip ko, hindi naman talaga fair ang mundo. Di ba? Kung ang katwiran ko pa nga, kung nadadaya ka, wala ka talagang karapatang manungkulan kasi kaya kang dayain ng Comelec Yun yung sa akin. Ikalawang point ko, kaya ayaw ko pong itapik. Sa totoo lang, no? Marami na pong nagbibigay sa akin ng na bakit hindi mo itapik yung Comelec? Sa totoo lang po, una, hindi po ako naniniwala o yung mga tao po nadadaya, wala po akong bilib dyan. Kasi nadadaya ka pa. Kaya ka palang dayain. Ikalawa, kung pagbibintangan po natin na nagkaroon ng dayaan, number 1 si Bongo Di ba? Atin yan Pinagmamalaki natin. Nanalo tayo. Di ba? 5 out of 12. No, number 1 siya. Out of 12. Pero mas mataas. Ang tindi nung lumabas na nung number 1 siya. Di ba? 20 million, tapos naging, 16 million pa yun. At basta bumaba Imbis na tumaas, bumaba nagbibilangan. Ang boto na. Nasagot na ba nila yon? Yung parang nabawasan yung boto ni Senator Bongo. Pati daw yung kay Senator Bato, nabawasan din daw. Ano ba yun? Ibig sabihin, kung papatulan ko yan Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.